Naramdaman ko ang tibok ng aking puso na halos lumabas na sa aking dibdib. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Ngunit hindi ang aking asawa ang pumasok. Isang estranghero na nakasuot ng itim ang pumasok. Lumakad siya diretso sa loob ng aparador kung saan ako nagtatago. Bumagsak ang isang malamig na tingin sa akin at bumulong siya. Pumili ka. Sumigaw ka ngayon at mamatay ng dahan-dahan sa kamay ng iyong asawa. O manahimik at sumali sa aking laro para sirain siya. Hindi ko inakala na ang gabi ng aking kasal ay magtatapos sa ganito. Nakakatawa. Hindi ba? Sa ngayon, inaanyayahan kitang i-type sa comments kung saang lungsod ka nanonood ng video na ito. Mag-iwan ng like at mag-subscribe para patuloy na lumaki ang channel. At para patuloy akong makakapaghatid sa inyo ng mas matitinding kwento. Ang hindi mo maaring isipin ay ang likod ng palakaibigang intro na ito. Ay ang personal na impyerno ni Amara. Ang kasal ay naging kasing dakila ng pagod nito. Ang reception hall ng 5-star hotel ilang oras ang nakalipas. Ay puno ng daan-daang bisita. Kumikinang ng mga chandelier na kristal at isang patuloy na bulungan ng pagbati at tawanan ay tahimik na ngayon. Sa bridal suite, isang halos hindi makatotohanang katahimikan ang naghari. Si Amara ay nakatayo sa harap ng isang napakalaking salamin na umaabot sa kisam. Nakabalot sa isang ivory na wedding gown, na may belo ng pinong puntas na bumabagsak sa kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang ayusin ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ito na. Paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Ang pinaka-inaabangang araw ng aking buhay. Sa wakas, naging asawa na siya ni Kerry. Ang lalaking sa loob ng 2 taon ay naging sandigan niya nang mawala ang kanyang mga magulang. At kinailangan niyang tanggapin ang mana ng Vance Legacy Group. Dahil sa kawalang bahala ay hinaplos niya ang gintong singsing na kumikinang sa kanyang daliri. Napangiti siya. Naalala ang sandali kaninang umaga nang sinabi ni Kerry. Ako. Na may matatag. May kumpiyansang boses. At may sinseridad sa kanyang mga mata. Siya ay perpekto. Edukado. Maalalahanin. Isang taong may takot sa Diyos at masipag magtrabaho. Ang perpektong kasama upang ibahagi ang buhay. At higit pa rito. Ang perpektong partner para patuloy na pamunuan ang kumpanya na iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ama. Si Marcus Vance. Naramdaman ni Amara na siya ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Tiningnan niya ang kwarto. Mga petal ng pulang rosas na nakakalat sa kama na lakiking. Mga mabangong kandila na nakasindi sa mga sulok. Isang romantikong init ang umaaligid sa hangin. Bigla. Isang mapaglarong ideya ang pumasok sa kanyang isip. Si Kerry ay nasa ibaba sa lobby. Inaayos ang check-out para sa ilang kamag-anak na nanatili sa hotel. Ito ang perpektong pagkakataon para maghanda ng isang maliit na sorpresa. Ayaw niyang hintayin siya na nakaupo sa kama. Tulad ng anumang ordinaryong nobya. Gusto niyang makita siyang naghahanap sa kanya ng naguguluhan. Pinipigilan ang isang tawa. Iniipon niya ang mabigat na tela ng kanyang damit at tahimik na nagtungo sa malaking built-in na aparador sa sulok. Ito ay isang maluwag na dressing room. Sapat na malaki para magtago siya sa likod ng hilera ng mga bespoke na suite at gown. Maingat siyang pumasok sa pagitan ng mga Amerikana. Bahagyang yumuko at isinara ang mga pinto. Nag-iiwan lamang ng isang maliit na siwang para sumilip. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kilig ng pag-iisip sa mukha ni Kerry kapag hindi siya nito makita.
Inisip niya na papasok si Kerry. Tatawagin ang kanyang pangalan. Marahil ay medyo nabahala. At siya ay tatalon mula sa aparador para yakapin siya mula sa likod. Pinigilan niya ang kanyang hininga. Ininat ang kanyang mga tainga at naghintay sa dilim. Lumipas ang ilang minutong katahimikan. Sa wakas, narinig niya ang mahinang beeps ng keycard na dumudula sa kandado. Ang tunog ng mekanismo. Ang tunog ng hawakan na umiikot. Umiti si Amara sa kanyang pinagtataguan at naghanda na tumalon. Narinig ang mga yapak na pumapasok sa kwarto. Matatag na hakbang sa marble foyer na pagkatapos ay naging mahina. Habang umaabot sa makapal na carpet. Sa isip niya ay binilang niya hanggang 3. Handa nang lumundag ngunit agad na nanigas. Sa pamamagitan ng makitid na siwang sa pinto ng aparador. Nakita niya ang lalaking kakarating lang. Hindi si Kerry ang bagong dating. Ang bagong dating ay nakasuot ng kumpletong itim na leather jacket. Dark jeans, isang fitted cap na nagtatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Ang kanyang tindig ay matipunong. May malalapad na balikat. Ngunit ang kanyang tindig ay hindi tumutugma sa kanyang asawa. Isang panginginig ang dumaan sa likod ni Amara. Ito ba ay isang magnanakaw? Isang taong handang saktan siya. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang 2 kamay. Upang hindi makasingaw ng sigaw. Nagdarasal na ang estrangherong ito ay kukuha lamang ng isang mahalagang bagay mula sa vanity. At aalis nang hindi napapansin ang kanyang presensya. Gayunpaman, ang kanyang pag-asa ay nawasak nang ang lalaki ay hindi nagtungo sa kama o sa mesa. Kinuha niya ang mga pinto ng kalmado at ikinandado ang deadbolt. At pagkatapos ay naglakad sa isang tuwid na linya patungo sa aparador. Kung saan siya nagtatago na may katiyakan na nagpalamig sa kanyang dugo. Ang kanyang mga mata ay tila tumatago sa kahoy. Na para bang alam na niya kung nasaan siya. Nanginginig si Amara. Ang luha ng takot ay nagpabula sa kanyang paningin. Nang hilahin ng lalaki ang mga pinto at ibukas ng malapad. Siya ay umatras hanggang sa tumama sa likod ng aparador. Handa nang sumigaw. Itinaas niya ang isang hintuturo sa kanyang mga labi. Nag-uutos ng katahimikan. Sa ilalim ng liwanag sa loob. Ang kanyang mukha ay nahayag. Matitigas na mga tampok. Isang matalim na panga. Malalim na maitim na balat at isang maliit na peklat sa kanyang kaliwang sentido. Ang kanyang pangalan ay Idris. Bagaman hindi pa ito alam ni Amara. Hindi siya may hawak na kutsilyo o baril. Ang tanging hawak niya ay isang smartphone. Tiningnan niya siya ng may kagyat na lamig. Walang bakas ng pagnanasa o walang kabuluhang kalupitan. Hindi nagsasalita. Inilapit niya ang screen ng telepono sa kanyang mukha. At pinindot ang play sa isang voice recording. Ang volume ay nasa maximum. Ang tinig na bumuhos mula sa speaker. Ay tunog na malapit na parabang ang may-ari ay nasa kwarto. At ito ay isang tinig na alam ni Amara. Ang tinig ni Kerry. Ang lalaking ilang oras bago ipinangako sa kanya ang walang hanggang pag-ibig sa altar. Sa audio, si Kerry ay naririnig na tumatawa sa paraang hindi pa niya naririnig kailanman. Isang mapanghamak na halos masamang tawa. Pagkatapos ay nagsalita siya. Sinabi niya na sa wakas ay kasal na siya. Na halos masuka siya sa pagkahimatay. Sa ganoong tamis at debosyon sa loob ng 2 taon. Na nagsasawa na siyang magpanggap na perpektong tao. Upang makuha ang tiwala ng babaeng iyon. Nagpatuloy ang recording. Inamin ni Kerry na ginaya niya ang pagiging responsable. Nasa oras sa simbahan. Maalalahanin sa mga sermon.
para lang magmukhang mabuti sa harap niya at ng komunidad. Isang babaeng tinig ang pumagitna. Pamilyar na si Sienna. Ang batang babae na palagi niyang ipinakikilala bilang kanyang malayo na pinsan. Isang ulilang babae na tinutulungan daw niya. Ang kanyang tono sa recording ay mapaglaro at mapang-akit. Ganap na naiiba sa matamis na pagpapakumbaba na ipinakita niya kay Amara. Hiniling sa kanya ni Sienna ng pagtitiyaga. Ipinapaalala sa kanya na ang lahat ay para sa kanilang kinabukasan. Pagkatapos, si Carrie na may malamig at kalkuladong boses. Ipinaliwanag ang kanyang tunay na plano. Ngayon na asawa na niya si Amara. Ang pera ay mapupunta na sa kanyang kamay. Sa loob ng 3 buwan, pinlano niyang sirain siya ng psikolohikal. Gagamitin niya ang katotohanan na ang kanyang ina, si Eleanor, ay namatay dahil sa matinding depresyon. Upang kumbinsihin ang mundo na si Amara ay nagmana ng parehong kabaliwan. Nakikinig si Amara. Hindi makagalaw kahit isang kalamnan. Habang pinaplano ni Carrie na paghaluin ang mga gamot sa kanyang mga inumin upang magdulot ng mga guni-guni. Panic attacks at hindi maayos na pag-ugali. Ang kanyang layunin ay ideklara siyang hindi karapat-dapat na patakbuhin ang kumpanya. Siguraduhin ang power of attorney sa lahat. Ubusin ang mga account ng Vance. Hiwalayan siya at ikulong sa isang pasilidad ng psychiatric. Pagkatapos ay sasabihin niya na sasama siya kay Sienna para mamuhay ng magandang buhay. Sa Europa, ang mundo ni Amara ay gumuho sa sandaling iyon. Ang kanyang mga binti ay sumuko at siya ay bumagsak. Sa gitna ng mga tumpok ng sapatos sa ilalim ng aparador. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng isang damit panglibing. Bawat salita sa audio ay isang saksak diretso sa puso. Si Carrie, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng husto ay isang halimaw. Si Sienna, na tinrato niya na parang kapatid, ay kanyang kasintahan at kasabwat. Walang nagkataon. Lahat ay isang masusing plano para sirain siya. Itinigil ni Idris ang audio. Habang nagsisimula na namang tumaas ang malupit na pagtawa ng mag-asawa. Inilagay niya ang telepono sa kanyang bulsa at tiningnan si Amara, na umiiyak ng walang tunog. Ginigiba ng paghihirap. Lumuhod siya upang maging kapantay niya nang hindi siya hinahawakan. Iginalang ang distansya ngunit may matatag na tingin. Sa sandaling iyon, narinig ang mga yabag sa pasilyo. Isang tinig na masayang umaawit. Ito ang tunay na boses ni Carrie na bumalik mula sa front desk. Ang hawakan ng pangunahing pinto ay gumalaw. Ngunit ang security chain ay pumigil dito na bumukas ng lubusan. Honey, bakit ito nakakandado mula sa loob? Nagpapalit ka ba? Tanong ni Carrie mula sa kabilang panig. Gamit ang matamis na tono na dating nagpapabilis sa puso ni Amara. At ngayon ay parang paghuni ng ahas. Tumingin si Idris sa kanya at bumulong. Mayroon kang 2 pagpipilian. Una, sumigaw ngayon. Gumawa ng eksena at harapin siya ngayon din. Ngunit walang pisikal na ebidensya. Handa at ang iyong mga nerbiyos ay gumuho. Babagsakin niya ito sa iyo. Sasabihin niyang peke ang recording. Na ikaw ay hysterical mula sa stress ng kasal. Ang plano niyang gawin kang baliw ay magsisimula ngayong gabi. At dahan-dahan ka nitong papatayin. Sandaling huminto habang muling tumatawag si Carrie. Ngayon ay medyo mas malakas ngunit matyaga pa rin. Pangalawang pagpipilian. Manahimik ka. Punasan ang mga luha. Lumabas ka sa aparador na ito at magpanggap na walang nangyari. Lalaruin mo ang kanyang laro.
Ngunit sa ating paraan. Ngayong gabi, magiging perpekto kang asawa. Inaasahan niyang makita ka. Hayaan mo siyang isipin na nanalo siya sa laro. Habang tinutulungan kita na ihanda ang kontra-atake. Dahan-dahan natin siyang sisirain. Nang may parehong kalupitan na inilaan niya para sa iyo. Pumili ka. Amara. Sumigaw at matalo. O manahimik at manalo. Tiningnan niya siya na may matang namumula sa luha. Hindi makapagsalita sa gitna ng sakit. Isang kislap ng galit ang nagsimulang mag-apoy. Naalala niya ang kanyang mga magulang. Ang kumpanya na itinayo sa sakripisyo ng kanyang ama. Ang dangal ng pangalan ng pamilyang Vance. Hindi niya hahayaan na ang isang oportunista tulad ni Kerry ay kunin ang lahat. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay at tumango. Pinili niyang lumaban. Inipon ni Amara ang kanyang lakas. Tumango si Idris patungo sa pinto ng banyo. Nagpapahiwatig sa kanya na hugasan ang kanyang mukha upang itago ang pag-iyak. Tahimik siyang pumunta patungo sa pinto ng balkonahe. Nagtatago sa likod ng mabibigat na kortina bago mawala. Binigyan niya siya ng isang huling tingin. Maging matatag. Sinabi ng kanyang mga mata. Pumasok si Amara sa banyo. Ibinilang ang gripo ng buong lakas upang takpan ang anumang ingay. At paulit-ulit na binasa ang kanyang mukha ng malamig na tubig. Ang pagkabigla ay nakatulong sa kanya na mabawi ang kaunting kontrol. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Isang marupok na batang babae na may pulang mata. Kinuha niya ang ilang pampaganda mula sa kanyang travel bag. Pinahira ng mga bakas ng luha at huminga ng malalim. Kaya ko ito. Para kay mama. Para kay daddy. Maging pinakamahusay na artista ngayong gabi. Ipinangako niya sa sarili. Nang tumigil sa pagdaloy ang tubig. Bumalik siya sa silid tulugan. Tinawid ang kwarto at lumapit sa pinto. Na may kamay na nanginginig pa rin. Inalis niya ang kadena at binuksan ito. Si Kerry ay nakatayo doon. Nakangiti mula tenga hanggang tenga. Kaakit-akit pa rin sa kanyang tuksedo. Para sa sinumang iba, siya pa rin ang imahe ng perpektong manugang. Pasensya na. Mahal. Nasa banyo ako. Hindi ko narinig ang iyong katok. Sabi niya. Pinipilit ang isang pagod na tinig kaysa isang basag sa pag-iyak. Pumasok si Kerry. Isinara ang pinto sa likuran niya at niyakap siya ng masigla. Ah! May saysay. Inisip kong natulog ka sa tabi ko. Ha! At huwag mo na akong isara sa labas ulit. Ha! Asawa na tayo ngayon. Biro niya na may tawa. Ang amoy ng kanyang mamahaling kolog, na dating tila nakalalasing, ay nagdulot na ngayon ng pagduduwal sa kanyang sikmura. Ang yakap kung saan siya dating nakaramdam ng kaligtasan, ay ngayon ay sinasakal siya na parang kadena na bakal. Hinayaan ni Amara na ikot ang kanyang mga braso sa kanya. Ngunit ang kanyang sarili ay nakalaylay. Hindi niya siya maibalik sa yakap. Si Kerry. Abala sa sarili. Hindi napansin ang kanyang paninigas. Nanginginig ka. Giniginaw ka ba? Tanong niya. Hinahaplos ang kanyang pisngi gamit ang kanyang kamay. Ang pagdampi ay nagdulot ng pag-akyat ng inis sa kanyang balat. Masyadong mataas lang ang AC. Iyon lang. Sinabi niya. Nagpilit ng isang mahinang ngiti. Lumayo siya ng kaunti. Nagkukunwaring kukuha ng tubig. Tumango si Kerry na naunawaan. Umupo ka muna sa sofa sandali.
Maliligo na ako. Hindi ko na kaya ang suit na ito. Mainit na ako simula pa kaninang umaga. Sabi niya. Patungo sa aparador. Kung saan nagtatago ang kanyang asawa ilang sandali lang ang nakalipas. Muling tumaas ang tibok ng puso ni Amara nang makita siyang buksan ang mga pinto. Ngunit walang bakas ni Idris sa loob. Sumilip siya sa balkonahe. Ang kurtina ay bahagyang gumagalaw malapit sa isang siwang sa basag na pinto. Isang senyales na si Idris ay tumakas doon. Habang si Kerry ay naghubad ng kanyang jacket na nakatalikod. Umupo si Amara sa sofa. Nagkukunwaring walang pakialam. Ang kanyang tingin ay kusang dumausdos patungo sa nightstand doon. Nakaharap sa itaas. Ang screen ng telepono ni Kerry ay umiilaw. Isang bagong text ang dumating. Tumingin siya kay Kerry. Siya ay nakatalikod pa rin. Naghahanap ng mas komportableng kamiseta. Umaya si Amara ng kaunti upang basahin ang notifikasyon. Naramdaman niyang huminto ang oras sa screen. Ang pangalan ng contact ay malinaw na nakasaad, Shena Cousin. Ngunit ang mensahe ay malayo sa pagiging pamilyar. Good luck sa iyong performance ngayong gabi. Baby. Huwag mong kalimutan ang iyong mga bitamina para mapanatili ang iyong stamina. Marami kang trabaho. Mahal kita. Ang mga salitang key baby. Work. At ang pulang puso na emoji ay parang suntok ng martilyo. Ito ang biswal na kumpirmasyon na nag-uugnay sa narinig niya. Sa recording, walang lugar para sa pag-aalinlangan. Ang kasal niya ay isang palabas. Ang mga luha ni Kerry na humihingi ng kamay niya sa harap ng libingan ng kanyang ina. Isang teatro. Mahigpit na kinuyom ni Amara ang tela ng kanyang damit. Ang kanyang mga buko ay naging puti. Naramdaman niya ang galit na kumukulo. Ngunit naaalala niya ang babala ni Idris. Manahimik at manalo. Nang tumalikod si Kerry. Ngayon ay nakasuot na ng t-shirt. Nakita niya siya malapit sa telepono at nagkunot ang noo. May mali ba? Mahal? May tumawag ba? Tanong niya. Lumalapit upang kunin ang telepono. Tumingala siya sa kanyang pinakamahusay na inosenteng ekspresyon. Hindi. Umiilaw lang sandali. Siguro group chat lang ng pamilya. Sagot niya ng kalmado. Tiningnan ni Kerry ang screen. Nakita ni Amara ang kanyang mga labi na bahagyang napangiti. Isang lihim ng ngiti habang binabasa niya ang mensahe ni Shena. Bago'y kandado ang screen at isinuksok ang telepono sa kanyang bulsa. Alam mo naman kung paano ang mga pinsan ko ay nagpapalood ng mga pagbatig. Sa buong araw. Ginawa niya. Umupo sa tabi niya at inilagay ang braso sa kanyang balikat. Ang gabi ay naging walang hanggan. Kinailangan ni Amara na tiisin ang matatamis na salita ni Kerry tungkol sa kanilang honeymoon. Ang kanyang mga plano para sa hinaharap. Ang kanyang mga pangako ng walang kondisyong pag-ibig. Ang bawat timahal kita ay tunog walang laman at kasuklam-suklam. Nagpaumanhin siya. Sinasabing nagsimula na ang kanyang regla at siya ay pagod na sa mahabang araw. Iniwasan ang intimidad na gusto niya. Si Kerry ay tila medyo nadismaya. Ngunit patuloy na ginampanan ang papel ng mapag-unawa na asawa. Huwag kang mag-alala. Aking reyna. Mayroon tayong buong buhay para magsama. Matulog ka na. Bulong niya. Hinahalikan ang noo niya. Nang sa wakas ay nakatulog na siya. Humihilik ng mahina. Si Amara ay nanatiling gising. Nakatitig sa kisam. Malawak ang mga mata. Ibinalik niya ang kanyang likod kay Kerry.
At ang mga luha ay nagsimulang dumaloy muli ng tahimik. Sa dilim, naramdaman niya sa pagitan ng mga unan ng sofa. Bago umalis, nakita niya si Idris na naglagay ng isang bagay doon. Ang kanyang mga daliri ay humipo sa isang maliit na matigas na card. Ito ay isang itim na business card. Malinis na may mga pilak na letra. Idris Bishop, Private Investigator. At isang numero ng telepono. Walang logo. Walang pangalan ng kumpanya. Sa madaling araw, habang si Kerry ay umaawit sa shower, tahimik na nagkandado si Amara sa loob ng walk-in closet. Kinuha ang card at tiningnan ito. Ang kanyang mga mata sa salamin ay hindi na mukhang sa isang bata na pinalayaw. Nagkaroon sila ng bagong katigasan. Ang inosenteng babae ay namatay noong nakaraang gabi. Pinatay ng pagtataksil. Ang natira ay isang babae na handang lumaban. Na may nanginginig ngunit determinadong mga kamay. Kinuha niya ang kanyang sariling telepono. Tinawagan ang numero sa card at nag-text. Si Amara. Turuan mo akong sirain sila. Gusto kong magdusa sila ng higit pa sa inaakala ko. Pinindot niya ang send. Pagkatapos ay binura ang usapan. Lumabas siya ng aparador ng may mataas na tingala. Ang digmaan ay nagsisimula pa lamang. Isang linggo ang lumipas mula nang ang gabi na iyon ay gawing impyerno ang kanilang honeymoon. Sa labas ng mundo, ang kasal ni na Amara at Kerry ay tila idyllic. Mga perpektong larawan ang lumabas sa social media. Mapagmahal na kilos. Romantikong brunches. Ngunit sa loob ng mansyon ng pamilya sa Buckhead, isang kalkuladong palabas ang itinatanghal. Si Amara ay naging isang bihasang artista. Bawat umaga, umiti siya ng matamis sa lalaking nais niyang lasunin. Pinahintulutan niya si Kerry na hawakan siya. Tawagin siyang ki aking reyna habang sa loob. Nag-ipon siya ng pagkasuklam na naging gasolina para sa kanyang determinasyon. Sa umagang iyon, ang araw ay nagbigay liwanag sa dining room. Ngunit ang kapaligiran ay nagielo para sa kanya. Si Kerry ay nagganga sa almusal na inihanda ng mga kawani. Si Amara, sa harap ng isang mangkok ng oatmeal, ay naglalaro lang sa kanyang kutsara. Ibinaba ni Kerry ang kanyang kubyertos. At tiningnan siya na may huwad na pagmamahal. May mali ba? Mahal, hindi ka halos kumain itong mga nakaraang araw. Nag-aalala ka pa ba tungkol sa kumpanya? Tanong niya. Inabot ang kamay upang kunin ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang pagduduwal sa pagdampi. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang eksena. Palagi akong may sakit ng ulo. Pagod na pagod ako sa lahat ng papeles mula sa ari-arian ng tatay. Masyadong marami para sa akin. Sabi niya nang may mahinang tinig. Maingat na inensayo kasama si Idris. Umiti si Kerry na may kasiyahan na napakahusay na halos hindi napansin. Ngunit nakita ito ni Amara. Kita mo. Sinabi ko sa iyo na huwag masyadong i-pressure ang sarili mo. Ang iyong kalusugang pangkaisipan ang una. Mahal. Naaalala mo kung paano nagsimula ang iyong ina. Iyong mga migraine. Ang pagkabalisa. Ayoko na mapunta ka sa kanya. Sabi niya. Binanggit ang alaala ng babaeng pinakamahal niya. Para suportahan ang kanyang plano. Kinailangan niyang lunukin ang galit ng marinig ang pangalan ng kanyang ina. Si Eleanor ay ginamit bilang isang kasangkapan sa panlilinlang. Ibinaba niya ang kanyang ulo at mahinang tumango. Alam ko. Natatakot akong maging tulad ni Mama.
Bulong niya. Ipinakain ang salaysay na kailangan paniwalaan ni Carrie. Kalagitnaan ng umaga. Humingi siya ng pahintulot na pumunta sa salon para subukang mag-relax. Si Carrie ay hindi lamang siya pinayagan na pumunta. Ngunit ipinagdiwang pa ito bilang isang senyales na nagsisimula na siyang mag-isip tungkol sa mga bagay na panlabas. Si Amara, gayunpaman, ay may isa pang appointment. Sumakay siya ng Uber. Nagpalit ng sasakyan sa kalagitnaan ng daan upang matiyak na walang sumusunod. At dumating sa isang maliit, maingat na coffee shop sa labas ng Atlanta. Sa pinakamadilim na mesa sa sulok, si Idris ay naghihintay na sa isang cap at plaid shirt. Walang magalang na pagbati. Halos hindi pa siya nakaupo nang itulak niya ang isang makapal Manila envelope patungo sa gitna ng mesa. Narito ang resulta ng karagdagang investigasyon na iyong hiniling. Sabi niya sa mababa at kontroladong tinig. Sinuri ko ang pinaghihinalaang aksidente sa kotse kung saan namatay ang iyong ama 1 taon na ang nakalipas. Isinara ito ng pulis bilang pagkabigo ng preno. Ngunit ang aking kutob ay nagsasabing hindi. Nanginginig ang kamay ni Amara habang tinitingnan ang sobre. Binuksan ito ng dahan-dahan. At kinuha ang ilang mga larawan ng sirang mamahaling sasakyan ng kanyang ama. Sinundan ng mga bank statement. Itinuro ni Idris ang ilang mga linya gamit ang kanyang daliri. Ito ang mga transfer na ginawa 2 araw bago ang aksidente. Mula sa personal na account ni Carrie, patungo sa isang lalaki na nagngangalang Rahim. Isang dating mekaniko na may record. Tingnan ang halaga. $50. 000. Noong panahong iyon, si Carrie ay may online gambling debt na halos 300,000. Na malapit nang matapos. Tinakpan ni Amara ang kanyang bibig sa takot. Nakikita ang mga petsa at halaga. Sinasabi mo ba na pinapahintulutan ni Carrie ang preno ng aking ama? Bulong niya. Halos walang boses. Tumango si Idris. Tumanggi ang iyong ama na hiraman siya ng pera para bayaran ang kanyang mga taya. Si Carrie ay naging desperado. Hinahabol siya ng mga kolektor. Ang pagpatay sa iyong ama ang perpektong paraan upang ma-access ang yaman at kontrol ng kumpanya. At ang pagpapakasal sa iyo ng mabilis hanggat maaari. Hindi lang siya manloloko at scammer. Amara. Siya ay isang mamamatay tao. Idiniin ni Idris na walang pagpapaganda. Muling namuo ang mga luha. Sa pagkakataong ito ay hinaluan ng galit na napakatindi kaya sumasakit ang kanyang dibdib. Ang lalaking natutulog niya gabi-gabi ay nag-organisa ng pagkamatay ng kanyang sariling biyenan. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao, kaya tumagos ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Papatayin ko siya. Bulong niya ng may puot. Papatayin ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi. Agad na pinutol siya ni Idris. Tinitingnan siya ng mahigpit. Kung papatayin mo siya, mapupunta ka sa kulungan. Si Shena ay magiging biktima at patuloy na mag-i-enjoy sa kung anong mawawala sa iyo. May mas masahol na parusa kaysa sa mabilis na kamatayan. Hayaan mong mawala ang kanyang kalayaan. Ang kanyang reputasyon. Ang kanyang pera at ang kanyang kapangyarihan. Hayaan mong mabulok siya sa kulungan habang buhay. Iyan ang hustisya. Biglang pinunasan ni Amara ang kanyang mga luha. Huminga ng malalim at hinayaan ang mga salita na tumagos. Tama ka. Masyadong madali para sa kanya ang mamatay. Kailangan niyang mabuhay sa sarili niyang impyerno. Sa parehong gabi. Pag-uwi. Isang bagong pagsubok ang naghihintay sa kanya. Nakita niya si Carrie sa sala.
Nakaupo sa paboritong sofa ng kanyang yumaong ina. Kasama si Sienna. Nang makita ang babaeng iyon sa kanyang bahay. Nakangiti na may huwad na pagpapakumbaba. Diretso kung saan dati nagbabasa ang kanyang ina. Ginawa nitong masakit ang kanyang sikmura. Tumayo si Carrie na may labis na masayang ekspresyon. Mahal. Nandito ka na. Tingnan mo. Naalala mo si Sienna? Ang malayo na pinsan na pumunta sa kasal. Napaalis siya sa kanyang apartment dahil sa ilang issue sa lease. Wala siyang kasama sa lungsod. Sinabi ko sa kanya na pwedeng tumira dito ng ilang araw. Ibig kong sabihin, napakalaki ng bahay. Maraming kwarto. Paliwanag niya, na para bang gumagawa siya ng isang gawa ng kawang gawa. Tumayo si Sienna na may nagmamakaawang kilos. Labis akong humihingi ng paumanhin sa pag-abala sa iyo. Amara. Ayokong maging pabigat. Si Carrie lang ang pamilya ko rito. Hindi ko alam kung saan pupunta. Sabi niya gamit ang matamis na tinig na napakamanloloko. Pinagmasdan siya ni Amara. Ang kanyang mga damit ay medyo masikip. Ngunit nagpapanggap na mahinhin. Sa likod ng mukha ng mabuting babae. Nakita na niya ang ahas. Nagpilit siya ng isang mainit na ngiti. Sienna. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Pamilya ka. Gawin mong bahay mo ito. Mabuti para sa akin na may kasama kapag si Carrie ay nasa opisina. Pwede tayong magkwentuhan. Sagot niya sa isang perpektong mabait na tono. Nagpalitan ng mabilis na tingin sina Carrie at Sienna. Relax sa kung ano ang inakala nilang isang maiging pagtanggap. Hindi nila naisip na si Amara ay talagang nagagalak. Ang pagkakaroon ng kalaban sa ilalim ng iisang bubong ay gagawing mas madali ang pagbabantay sa kanya. Sa parehong gabi, habang nag-uusap sina Carrie at Sienna sa balkonahe, si Amara ay pumasok sa study at sa sala. Kumuha siya ng ilang maliliit mga kamera na hugis buton na ibinigay ni Idris mula sa kanyang bag. At idinikit ito sa mga estratehikong lugar. Sa likod ng isang painting sa sala. Sa gitna ng mga libro sa study. Sa tabi ng kabinet ng kusina. Lahat ay konektado sa isang burner phone na itinago niya sa kanyang kwarto bago matulog. Ngayong mag-isa na siya. Tiningnan niya ang camera api. Ang imahe ng kusina ay lumabas na matalim sa kanyang screen. Nandoon si Carrie na gumagawa ng tsaa. Ang herbal tea na dati niyang iniinom sa gabi. Nakita ni Amara siyang tumingin sa paligid ng nerbiyoso. Kumuha ng isang maliit na pakete mula sa kanyang bulsa. At nagbuhos ng puting pulbo sa tasa. Para sa kanya. Hinahalo hanggang sa ito ay matunaw. Ang kanyang mukha, malayo sa pagiging mapagmahal, ay nagpapakita ng lamig at konsentrasyon. Inirecord ni Amara ang clip at sinave ito. Ito ang unang malinaw na patunay ng pagkalason. Maghanda ng iyong lason. Carrie. Ngunit wala kahit isang patak ang papasok sa aking katawan. Sinabi niya sa sarili. Ang tahimik na digmaan sa loob ng mansyon ay opisyal nang naideklara. Kinabukasan ng umaga. Pumasok si Carrie sa silid-tulugan na may isang tray. Isang umaaso na tasa at ilang toast. Inilagay niya ang lahat ng may teatrikal na pagkaingat sa nightstand. Magandang umaga. Aking magandang asawa. Binati niya. Umupo sa kama at hinaplos ang kanyang braso. Gumawa ako ng espesyal na tsaa para sa iyo. Ito ay isang resepe na ibinigay sa akin ng isang kaibigang doktor. Sinasabi nila na nakakatulong ito na pakalmahin ang mga nerbiyos. Pinipigilan ang depresyon at stress.
Ayoko na mapunta ka sa iyong ina. Idagdag niya. Ginagamit muli ang pangalan ni Eleanor bilang isang sandata. Kinailangan ni Amara na pigilan ang pagnanais na ibato ang likido sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang umupo. Nagkukunwaring pagod. Salamat. Napakaalalahanin mo sa akin. Sagot niya. Hinahawakan ang tasa sa kanyang mga kamay. Ang init ay tumago sa porselana. Ngunit ang kanyang puso ay nagyelo. Inamoy niya ang aroma. Sa likod ng amoy ng jasmine, nakakita siya ng kemikal na nota. Halos hindi napapansin na marahil ay hindi mapapansin ng iba. Tiningnan siya ni Kerry nang walang kukurap. Naghihintay na makita ang pinaghalong bumaba sa kanyang lalamunan. Alam niyang hindi niya ito maaaring tanggihan. Iyon ay magtataas ng hinala. Kailangan niyang magpanggap. Haplos niya ang tasa sa kanyang mga labi at ginaya ang isang maliit na higop. Pagkatapos ay nagsimula siyang umubo na parabang nasunog siya. Aray! Ang init talaga. Reklamo niya. Inilalayo ito ng kaunti. Mag-ingat. Mahal. Sabi niya. Medyo naiinis sa ilalim ng maskara ng pag-aalala. Pagkatapos, tumunog ang kanyang cellphone sa dresser. Lumingon si Kerry ng kusang loob upang tingnan ito. Sa sandaling iyon, bahagyang itinagilid ni Amara ang tasa patungo sa isang malaking halaman ng Sansevieria. Isang snake plant sa tabi ng kama. At ibuhos ang halos lahat ng nilalaman sa lupa. At mga dekoratibong bato. Ang likido ay nasipsip ng hindi halos nag-iiwan ng nakikitang bakas. Nang bumalik si Kerry, nakatungo na siya sa kanyang bibig. Para gumawa ng huling kilos ng paglunok. Pagkatapos ay inilagay niya ito sa tray. Walang laman maliban sa isang maliit na sedimento. Ang kakaiba ng lasa. Medyo mapait. Komento niya. Halos humahamon sa kanya. Umiti si Kerry na natuwa nang makita ang tila walang lamang tasa. Normal lang. Ang magagandang herbs ay palaging mapait. Masasanay ka. Ngayon, maligo ka na. May meeting ka sa mga shareholders ngayon. Kailangan mong magmukhang perpekto. Paalala ni Kerry. Umaasa siya na ang gamot ay magkakaroon ng epekto sa pagpupulong na iyon. Para si Amara ay magmukhang nalilito at hindi balanse sa harap ng mga namumuhunan. Nagpasya siyang ibigay sa kanya ang eksaktong palabas na inaasahan niya. Ngunit sa ilalim ng kanyang kontrol. Mula noon, nagsimula siyang maingat na bumuo ng imahe ng isang babaeng nawawalan ng kontrol. Sa harap ni Sienna, nagpanggap siyang nakalimutan kung saan niya iniwan ang mga bagay. Tinawag niya ito sa pangalan ng kasambahay. At humingi ng paumanhin na may naguguluhang tingin. 3 araw ang lumipas sa hapunan. Sinadya niyang inihulog ang kanyang plato sa sahig at sumigaw sa takot. Sinasabing nakakita siya ng itim na anino sa sulok ng dining room. Ang basag na plato. Ang sigaw. Ang kanyang mga luha. Lahat ay mukhang isang pagkasira. Si Kerry at Sienna ay naglaro ng perpekto. Nagpanggap silang nag-aalala. Inaliw siya. Dinala siya sa kama. Ngunit nang tumalikod siya, nagpalitan sila ng mga nasiyahang ngiti. Gumagana ng mas mabilis kaysa sa inaakala natin ang mga gamot. Bulong ni Kerry kay Sienna. Naniniwalang walang nakarinig sa kanila. Katumbas sa teatro. Patuloy si Amara sa kanyang pangunahing misyon. Si Idris ay nagbigay ng karagdagang impormasyon. Si Sienna ay nagpapanatili ng isang lumang apartment sa pangalan ng ibang tao.
kung saan siya nagtatago ng isang safe na may mga pangunahing dokumento. Peking pasaporte, tunay na pagkakakilanlan, at mga papeles para sa isang kasal na relihiyoso sa pagitan niya at ni Kerry. Ginanap 2 taon na ang nakalipas. Ito ay patunay na ang pag-iisa kay Amara ay isang pandaraya mula sa simula. Sa Biyernes, inanunsyo ni Sienna na siya ay nasa beauty salon buong araw. Si Kerry ay may naka-schedule na laro ng golf kasama ang mga kasosyo. Talaga isang nakakalason na pagpupulong na inorganisa ni Idris upang panatilihin siyang abala. Si Amara ay nagpanggap ng migraine at sinabing mananatili siya sa bahay. Sa sandaling lumabas ang sasakyan ni Sienna sa gate, nagbago siya sa record na oras. Masikip na itim na damit, isang cap, face mask. Lumabas siya sa likurang pinto kung saan naghihintay ang isang taxi na inarkila ni Idris. Ang biyahe patungo sa apartment building ay tila walang hanggan. Ang kanyang unang malinaw na iligal na kilos. Pagpasok sa bahay ng ibang tao. Wala siyang pakialam sa hustisya. Handa siyang tumawid sa mga hangganan. Salamat sa isang kopya ng kili na nakuha ni Idris. Nakapasok siya sa gusali ng walang issue. Ang apartment ni Sienna ay nasa ika-15 palapag. Tahimik at maalikabok. Binuksan niya ang kandado ng tahimik. Binuksan ang isang maliit na flashlight at nagtungo diretso sa silid-tulugan. Sumusunod sa mga tumpak na tagubilin na ibinigay sa kanya ni Idris. Sa likod ng built-in na aparador, sa gitna ng mga lumang damit, nakita niya ang metal safe. Kumuha siya ng isang maliit na elektronikong aparato. Isang code cracker at inilagay ito sa ibabaw ng keypad. Ang mga numero sa screen ng aparato ay nagsimulang mag-flash. Sinusubukan ang mga kombinasyon. 1 minuto. 2. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang noo. CJ! CJ! Bulong niya sa sarili. Sa wakas, isang berdeng ilaw ang umilaw at ang pinto ay nag-click na bukas. Sa loob ay may mga tumpok ng pera. Mga alahas at pinakamahalaga. Isang malinaw na folder na may mga dokumento. Dahan-dahang binuksan ni Amara. Mga pasaporte na mailarawan ni Kerry. Ngunit ang pangalang Trayvon. Isang peking nihi. At isang sertipiko ng kasal na relihiyoso sa pagitan ni Kerry at Sienna. May petsa 2 taon na ang nakalipas. Matagal bago siya lumuhod kay Amara. Ito ay purong dinamita. Ipinakita nito na ang kasal kay Amara ay ginawa ng may masamang hangarin. Kumuha siya ng mga larawan ng lahat gamit ang kanyang telepono. At inilagay ang mga orihinal sa kanyang backpack. Hahanda na sana siyang umalis. Nang marinig niya ang beeps ng pagbubukas ng pintuan sa harap. May nag-swipe ng keycard. Nagyelo ang kanyang puso. Si Sienna pala. Narinig niya itong nagmumura sa telepono. Nagrereklamo na ang salon ay sarado para sa pagsasaayos. At sinasabi kay Kerry, huminto ako sa aking dating lugar para kunin ang ilang damit. Ang mga yapak ay papalapit sa silid-tulugan. Walang exit sa pamamagitan ng bintana. Ito ay selyado at ang taas ay nakamamatay. Ang tanging pagpipilian ay ang aparador. Isinara ni Amara ang safe. Iniwan ang lahat na tila maayos. At pumasok sa kabilang bahagi ng aparador. Nagtatago sa likod ng tumpok ng mga coat. Isinara niya ang mga pinto halos lahat ng paraan. Nag-iiwan ng isang minimal na siwang. Ang takot ay bumalot sa kanya. Ito ay deja vu ng gabi ng kanyang kasal. Ngunit ngayon kung natagpuan siya ni Sienna, malamang nasusubukan siyang patayin.
Pumasok si Sienna sa kwarto. Patuloy na nakikipag-usap sa telepono. Carrie. Nasa kwarto ako. Kinukuha ko ang aking pulang leather jacket. Sa tingin ko naiwan ko ito rito. Sabi niya. Pinigilan ni Amara ang kanyang hininga. Nakita niya ang kanyang silweta na gumagalaw sa siwang. Tingnan natin kung saan ko inilagay ang jacket na iyon. Bulong niya. Hinahawakan ang doorknob. Isinara ni Amara ang kanyang mga mata at hinawakan ang pepper spray sa kanyang bulsa. Handa nang umatake. Ang pinto ay bumubukas. Bigla. Isang nakabibinging sirena ang umalinggaw sa buong gusali. Nagsimulang tumunog ang fire alarm sa buong lakas. Sinusundan ng isang recording. Hinihiling na lumikas sa pamamagitan ng emergency stairs dahil sa usok. Sa ika-negatibo 15 palapag. Walang tunay na usok. Si Idris pala ang nag-hack sa security system ng gusali mula sa malayo. Tumalon si Sienna. Binitawan ang hawakan ng aparador at umatras. Tinatakpan ang kanyang mga tainga. Impossible. Hindi ngayon. Bumuntong hininga siya. Kinuha ang kanyang bag at tumakbo palabas nang hindi naaalala ang jacket. Narinig ni Amara na nagsara ang pintuan sa harap. At ang pagmamadali ng mga kapitbahay sa pasilyo. Naghintay siya ng ilang segundo pagkatapos ay lumabas sa aparador. Nanginginig tulad ng isang dahon. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Kinuha ang kanyang backpack kasama ang mga dokumento at bumaba sa fire escape. Nagtatago sa gitna ng pulutong ng mga takot na residente. Walang nagbigay pansin sa isang babae na nakamaskara sa gitna ng kaguluhan. Paglabas sa kalye. Sa pamamagitan ng isang gilid na pinto. Nakita niya ang isang itim na sedan na umaandar ang makina. Pumasok siya at ibinagsak ang backpack sa upuan. Binuksan ito ni Idris. Mabilis na sinuri ang nilalaman at ngumiti ng may kasiyahan. Peking pasaporte. Kasal na lihim. Tunay na pagkakakilanlan. Ito ay isang sandatang nuklear. Maaari natin silang ikulong kailanman natin gusto. Ngunit ayon sa iyong plano, una nating babangkarotehin sila. Sabi niya. Tumango si Amara na may nagliliyab na tingin sa kanyang mga mata. Hindi lang kulungan ang gusto niya. Gusto niyang sirain ang kanilang kasakiman at kapalaluan. Upang alisan sila ng lahat ng ipinagkanulo at pinatay nila. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang counterattack sa pananalapi. Bilang lehitimong tagapagmana, siya ay may access sa mga account na hindi alam ni Carrie. Ginabayan ng lumang financial advisor ng kanyang ama. Isang tapat na tao. Si Amara ay nagsimulang maglipat ng mga likidong ari-arian ng lihim. Cash deposits. Bonds sa pamamagitan ng maliit. Nakakalat na mga transfer sa mga secure na offshore account. Hindi pampublikong naugnay sa kanya. Upang hindi mag-trigger ng mga alarma na kinokontrol ni Carrie. Upang maibagsak si Carrie. Ginamit nila ang kanyang kasakiman. Alam ni Amara na desperado siya. Upang makalikom ng pera para sa kanyang mga utang sa pagsusugal. At mapanatili ang kanyang mamahaling buhay. Kasama si Sienna. Si Idris ay nag-organisa. Gamit ang mga tagapamagitan. Isang sinasabing pagkakataon sa pamumuhunan sa real estate sa Phantom Land. Sa isang protektadong lugar. Naghanda sila ng eleganteng brochure. Presentasyon na nangangako ng kita na hanggang 3 beses sa loob ng 6 na buwan. Si Carrie ay agad na sumakay sa pain. Isang gabi. Umuwi siyang masaya na may folder sa kanyang kamay. Tingnan mo ito. Mahal.
Nakakuha tayo ng isang gintong panukala. Isang mamahaling proyekto. Malaking kita. Kailangan ko lang ng iyong lagda bilang presidente. Upang ilabas ang paunang kapital mula sa reserba ng kumpanya. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang pagkakataon upang palagin ang pamana ng iyong ama. Sinabi niya sa kanya, Amara. Sinasala ang kanyang buhok sa harap ng salamin na may walang pakialam na ekspresyon. Nagpanggap na pagdududa. Kinuha niya ang panulat na inalok nito. Sigurado ka bang ganoon kaganda? Tanong niya. Nanginginig ng sapat lamang upang magmukhang marupok. Siyempre. Sinuri ko na ang lahat. Nagtiwala ka sa akin. Hindi ba? Iginiit niya ng nagmamadali. Inilagay niya ang kanyang lagda. Bahagyang binago ang stroke mula sa kanyang karaniwan. Upang maaari niyang igiit ang pamimilit o pandaraya mamaya. Hindi napansin ni Kerry ang detalye. Naisip lang niya ang milyon-milyong dolyar na kanyang inisip. Napapasok sa kanyang account. Hindi niya alam na ang pera ay mawawala sa mga kamay ng koponan ni Idris. Nag-iiwan ng isang butas na ituturo sa kanya bilang responsable. Ang susunod na hakbang ay sirain ang alyansa sa pagitan ni Kerry at Sienna. Alam ni Amara na ang isang relasyon na itinayo sa kasamaan ay hindi nakakaya ang kawalan ng tiwala. Nagsimula siyang magtanim ng mga pagdududa ng maingat. Isang hapon, habang pinipinturahan ni Sienna ang kanyang mga kuko sa sala, umupo si Amara sa tabi niya na may hindi nakatutok na kilos. Tila nakatuon sa kanyang sariling mga saloobin. Sienna. Bulong niya. Amara. Sagot niya nang hindi masyadong tumitingin. Noong nakaraang gabi, si Kerry ay muling nagsasalita sa kanyang pagtulog. Kadalasan niyang ginagawa iyon kamakailan. Ngunit kahapon ay kakaiba. May binulong siya na parang, kapag nakuha natin ang pera, kailangan kong alisin si Sienna. Masyado siyang nakakaalam. Mapanganib siya. Mas mabuting pakasalan si Keisha. Mas madali siyang kontrolin. Kilala mo ba si Akisha? Tanong niya. Nagpanggap na kawalang malay. Halos mahulog ang nail polish sa mga daliri ni Sienna. Oh. Sigurado kang mali ang iyong narinig. Si Kerry ay natutulog ng mahimbing. Siguro ito ay isang kakaibang panaginip mo lang. Sabi niya. Tinatalikuran si Amara. Dahan-dahang umiling si Amara. Narinig ko ito ng malinaw. Ngunit gayunpaman, marahil ito ay isang ilusyon lamang. Minsan naglalaro ng kalokohan ang aking ulo. Sabi niya. Tumatayo. Iniwan niya si Sienna na kinakagat ang kanyang labi. Ang kanyang isip ay nakatali sa mga buhol. Ang binhi ng paranoia ay naitanim na. Sa gabing iyon, nakuha ng mga nakatagong kamera ang isang malakas na pagtatalo sa guest room. Kung saan nanatili si Sienna. Inakusahan niya si Kerry na gustong iwanan siya. Na may ibang babae. Na nagbabanta na alisin siya kapag nakuha niya ang pera. Naggalit si Kerry. Hindi alam ang pinagmulan ng hinala. At ininsulto siya dahil sa pagiging paranoid. Ang labanan ay nagtapos sa pagsara ng pinto. Si Amara mula sa kanyang kama. Pinanood ang eksena sa kanyang telepono na may malamig na ngiti. Ang panonood sa kanyang mga kaaway na nag-aaway ay isang bonus na kalamangan. Ang estratehiya ng pagpapanggap ng kabaliwan ay umabot sa kritikal na punto. Nang magpasya si Kerry na pabilisin ang kanyang plano. Nalulula sa pressure sa pananalapi. Ang kanyang mga labanan kay Sienna at ang puwang sa accounting.
Hindi na niya kayang maghintay ng 3 buwan. Kailangan niyang makuha kaagad ang legal na pag-iingat kay Amara. Isang umaga, nagdulot siya ng isang eksena. Sinadya niyang basagin ang isang basong kristal. Mahal ng ina ni Amara at inakusahan siya na naghagis nito. Sa isang galit na galit, naghanda siya. Sumugod sa sahig. Nagkunwaring nawalan ng malay. Isang nervous collapse. Umiiyak. Sinisigaw ang pangalan ng kanyang ina. Sumusugod sa isang sulok. Ang mga kawani ng bahay ay nakatingin sa takot sa eksena. Sinamantala ni Kerry ang pagkakataon upang tawagan ang kanyang abogado. At isang tiwaling psychiatrist na binayaran na niya. Dr. Hightower. Doktor. Mas lumalala ang aking asawa. Mayroon siyang marahas na mga episode. Mapanganib siya sa kanyang sarili at sa iba. Kailangan ko kayong pumunta ngayon para magsagawa ng pagsusuri at mag-issue ng ulat. Upang humiling ng legal na kustodiya. Anong bulong niya sa telepono? Nagtatago ng paghihirap. Ang hindi niya alam ay na si Idris ay nakikinig sa kanyang mga tawag sa loob ng ilang linggo. Sa sandaling narinig niya ang pangalan ng psychiatrist. Gumalaw siya. Ang sasakyan ng Dr. Hightower ay pinatigil sa daan patungo sa mansyon. Sa isang traffic jam na dulot ng isang maliit na peking aksidente. Sa kanyang lugar ay lumitaw ang isa pang espesyalista. Dr. Caldwell. Isang prestihiyosong at tapat na psychiatrist mula sa City Hospital. Kasama ang 2 nurse mula sa isang kinikilalang institusyon ng kalusugang pangkaisipan. Kumatok sila sa pinto ng may kumpletong pormalidad. Nang makita ni Kerry ang ibang doktor, siya ay nabigla. Sino kayo? Inaasahan ko si Dr. Hightower. Tanong niya nang may hinala. Si Dr. Hightower ay nagkaroon ng maliit na insidente. Hinimok niya ako na pumalit sa kanya ng kagyat. Paliwanag ni Dr. Caldwell. Ipinapakita ang kanyang mga credential. Naiintindihan ko na ito ay isang mahalagang pagsusuri. Hindi maganda na ipagpaliban ito. Nag-alinlangan si Kerry ng ilang segundo. Ang pagkansela ng lahat sa sandaling iyon ay nangangahulugan ng pagkawala ng momentum. Na kanyang inihanda. Higit pa rito. Siya ay kumbinsido na ang mga gamot na ininom ni Amara ay mag-iiwan sa kanya na isang baliw na gulo. Sa harap ng sinuman, kumpiyansa sa kanyang lason. Hinayaan niya silang pumasok. Ang pagsusuri ay naganap sa master bedroom. Si Amara ay nakaupo sa gilid ng kama. May magulong buhok at isang tila naliligaw na tingin. Nakatayo sa gilid si Kerry. Siya na at ang abogado bilang mga saksi. Si Dr. Caldwell ay nakaupo sa harap niya. Hawak ang recorder at nagsimula sa mga pangunahing tanong, pangalan. Petsa. Lokasyon. Mga kamakailang pangyayari. Pinigilan ni Kerry ang isang ngiti. Inaasahan na si Amara ay magsasabi ng mga salitang walang kabuluhan tungkol sa mga anino at tinig. Ngunit sa kanyang pagkabigla, tumigil siya sa pag-ugoy. Itinataas ang kanyang ulo at tinitingnan siya ng may kalinawan. Maayos niyang tiniklop ang isang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga. At sumagot ng may matatag na tinig. Doktor. Naririnig kita ng perpekto. Alam ko kung sino ako. Alam ko kung nasaan ako. At alam ko rin kung bakit nerbiyoso ang aking asawa ngayon. Dagdag niya. Sumulyap sa gilid kay Kerry. Patuloy ang doktor sa mga kognitibong pagsusuri sa memorya at pagkalkula. Sinagot ni Amara ang bawat isa ng may katumpakan.
Kahit ang mga komplikadong operasyon sa matematika. At nagbigay ng magkakaugnay na ulat tungkol sa mga nakaraang araw. Nang walang mga kontradiksyon, nagsimulang pagpawisan si Carrie. Paano siya magiging ganito kalinaw? Kung siya ay nag-inom ng mataas na dosis ng mga gamot na psychotropic. Si Sienna sa tabi niya ay kinuyom ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagsusuri, isinara ni Dr. Caldwell ang folder. Ginoong Sterling. Sabi niya, tinitingnan ang asawa. Ayon sa aking pagsusuri, ang iyong asawa ay nasa perpektong kalagayan ng pag-iisip. Wala siyang sintomas ng matinding depresyon, psychosis o delirium. Ang kanyang paghatol at memorya ay buo. Mag-i-issue ako ng ulat na nagdedeklara sa kanya na ganap na may kakayahang pamahalaan ang kanyang mga usapin. Hindi ko nakikita ang anumang medikal na batayan para sa isang kahilingan sa pagiging tagapag-alaga. Natapos ko. Imposible yan. Siya ay nagpapagamot. Nakatakas sa bibig ni Carrie bago niya makagat ang kanyang dila. Nagpapagamot ng ano? Eksakto. Tanong ng doktor. Nakakunot ang noo. Sa mga nakakapagpahinga na herbal infusions. Matigas na inayos ni Carrie nang ang doktor at abogado ay umatras. Iniiwan ang mag-asawa ng mag-isa ng ilang sandali. Si Carrie ay galit. Tumayo si Amara. Dahan-dahan. Inayos ang kanyang blouse at naglakad patungo sa kanya. Na may mga hakbang na parang pusa. Lumapit siya sa kanyang tainga at nagsalita sa isang nagielong bulong. Medyo mapait ang lasa ng iyong tsaa. Carrie. Kaya mula pa noong unang araw. Ibinubuhos ko ito sa lupa ng snake plant na iyon sa sulok. At pinapalitan ang tasa ng ordinaryong tsaa. Ang tanging bagay na nalaso ng iyong mga tableta ay ang halaman. Hindi ako. Bulong niya. Gumuho ang mukha ni Carrie. Tiningnan niya na para bang nakakita siya ng multo. Umiti si Amara ng isang ngiti na hindi na matamis kundi nakamamatay. Nagpapanggap ako sa lahat ng oras. At ikaw ang pinakamadaling madaya na manunood. Tangkilikin ang simula ng iyong pagkasira. Dagdag niya. Tumalikod. Habang siya ay lumalabas. Ang mga sasakyan ng pulisya ay nagsisimulang lumapit sa pasukan. Si Idris ay nagbigay ng tip sa pulisya tungkol sa peking real estate fraud. Ang bitag na inihanda ni Carrie upang gawin siyang baliw ay nagsisimulang magsara sa paligid niya. Ang kasukdulan ng lahat ay dumating. Sa gala anniversary ng Vance Legacy Group. Ginanap sa Grand Ballroom ng isang marangyang hotel sa downtown. Libu-libong ilaw na kristal ang nagbigay liwanag sa isang espasyo. Pinalamutya ng mga puting rosas at asul na ribbon. Mga politiko. Nangungunang ehekutibo. Mga mamamahayag at pangunahing mamumuhunan ang pumuno sa kwarto. Sa pasukan. Si Amara. Sa isang malalim na asul na gown at isang diskretong satin na belo na tumutugma dito. Binati ang mga bisita na may mahiwagang ngiti. Sa tabi niya si Carrie sa isang bagong itim na tuksedo. Ang kanyang mukha ay makintab sa harap ng mga kamera. Ngunit ang kanyang likod ay basa ng malamig na pawis. Mula ng pagbisita ni Dr. Caldwell. Siya ay naglalakad sa mga basag na salamin. Hindi niya alam ng eksakto kung ano ang alam ni Amara. O kailan ito sasabog. Hindi niya siya pinalaya sa bahay. Hindi niya agad inireport. Pinilit niya siyang ipagpatuloy ang papel ng C. Upang naroroon ngayong gabi upang mapanatili ang hitsura. Sa kabilang dulo ng silid. Si Sienna ay umiinom ng nerbiyoso sa isang pulang damit na masyadong matingkad para sa protokol.
Naramdaman niyang pinapanood mula sa lahat ng panig. Ang mga bulungan tungkol sa kanyang presensya sa mansyon ay kumakalat na. Nagsimula ang seremonya sa karaniwang mga talumpati at isang corporate video. Pagkatapos ay pumunta si Amara sa entablado. Namamatay ang bulungan. Kinuha niya ang mikropono at nagsalita ng may malinaw na tinig. Magandang gabi. Salamat sa inyo sa pagsama sa amin sa isang napakahalagang araw. Para sa kumpanya na itinatag ng aking ama. Batay sa katapatan at kasipagan. Ngayong gabi, hindi lang tayo nagdiriwang ng anibersaryo. Ito rin ay isang gabi para magsalita ng katotohanan. Kapag ang mga anay ay pumasok sa isang bahay, hindi mo sila nakikita sa simula. Ngunit dahan-dahan nilang sinisira ang mga beams. Ngayon, gusto kong makilala ninyo ang pinakaambisyosong tao na ito na tagapamahala ng korporasyon. Isang taong maaaring magpabilis dito o magpabagsak dito. Ang aking asawa. Si Kerry. Inanunsyo niya. Ang mga dumalo ay pumalakpak ng magalang. Si Kerry. Naniniwala na ito ay isang pampublikong pagkilala. Ay umakyat sa entablado na may tensyonadong ngiti. Kinuha niya ang mikropono at nagsimula ng isang talumpati tungkol sa hinaharap na pananaw. Mga pandaigdigang merkado at ang pamana ng kanyang biyenan. Hindi niya natapos ang pangungusap. Bigla. Namatay ang mga ilaw at ang silid ay naiwang sa dilim. Maliban sa sinag ng higanting projektor sa likuran nila. Sa screen. Walang mga chart o mga video ng institusyon ang lumabas. Kundi isang recording. Ang sala ng kanilang bahay na nakuna ng isa sa mga nakatagong kamera. Sina Kerry at Sienna ay lumabas. Nakaupo sa sofa na may bote ng mamahaling alak. Tumatawa ng malakas. Umalingaw-ngaw ang boses ni Kerry sa mga speaker. Narinig siyang nagsasabi kung gaano kadali nilinlang si Amara. Na siya ay kasing hina ng kanyang ina. Na ang simpleng pagtaas ng dosis ng mga tableta ay sapat na upang mapunta siya sa isang festive ward. Narinig si Sienna na nagtatanong kung ano ang gagawin nila kung naghinala siya. At si Kerry na sumasagot na maaari silang palaging mag-ayos ng isa pang aksidente. Ang mga dumalo ay natigilan. Mga buntong hininga ng kawalang paniwala ang nanggaling sa lahat ng panig. Ang mga mamamahayag ay agad na nakatuon sa screen at pagkatapos sa mukha ni Kerry. Napaulit-ulit na sinisinagan ng video. Hindi ito tumigil doon. Nagbago ang video sa mga imahe ng mga dokumento. Ang mga peking pasaporte sa ilalim ng pangalang Trayvon. Ang kanyang tunay na alias na mailarawan ni Kerry. Mga bank statement na nagpapakita ng paglihis ng pera ng kumpanya. Ang kasunduan sa kasal na relihiyoso kay Sienna. Ito ay isang pampublikong x-ray ng kanyang mga krimen. Si Kerry ay umatras. Ibinagsak ang mikropono. Tumingin siya kay Amara. Nakatayo sa gilid ng entablado nang walang kahit isang ngiti. Na may malamig na mukha ng isang tagapagpatupad. Lahat ito ay isang montage. Mga deepfake. Sigaw niya ng walang mikropono. Sa isang mataas at desperadong tinig. Na nawala sa gitna ng nagingit-ngit na mga bulungan. Sinubukan niyang tumakas. Tinulak ang mga photographer at cameraman. Tumatalon patungo sa isang gilid na exit. Ngunit sa pinto ng emergency. Naghihintay sa kanya si Idris. Nakasandal ng kalmado sa dingding. Saan ka pupunta? Trayvon. Nagsisimula pa lang ang kasiyahan. Sabi niya. Si Kerry na wala sa sarili ay naghagis ng suntok. Madaling iniwasan ni Idris ang suntok. Nilimitahan ang kanyang braso at ipinukpok siya sa dingding. Sa loob ng ilang segundo,
Ilang opisyal ng pulisya na nasa loob na ng hotel. Sumugod upang pigilan siya at itali siya ng kadena. Sa kabilang dulo ng silid, sinubukan ni Sienna na iligtas ang kanyang sarili. Nang makita si Carrie na nakulong, nagsimula siyang sumigaw na pinilit siya, na siya ay isang biktima, na maaari siyang magbigay ng patotoo laban sa kanya para sa pagpatay kay Marcus Vance. Ibenta niya ito ng walang kahihiyan. Ngunit huli na. Ang ebidensya ay malinaw na nagpakita ng kanyang pakikipagsabuatan. Ang mga opisyal na nakasuot ng sibilyan at mga ahente na babae ay pumalibot sa kanya. At hinila siya palabas ng kwarto habang siya ay sumisipa. Umiiyak at nagmumura. Ang anniversary gala ay naging isang pambansang iskandalo. Si Amara ay nanatili sa entablado. Pinapanood ang dalawang traidor na hinihila patungo sa exit. Sa gitna ng mga flash at kamera, hindi siya nakaramdam ng sukdulang kagalakan. Ngunit isang malalim na pakiramdam ng kaginhawaan. Gayunpaman, alam niya na ang mga nakulong na mandaragit ay maaari pa ring maging mapanganib. 2 araw ang lumipas. Ang media ay napuno pa rin ng balita tungkol sa kaso. Gayunpaman, ang sistema ng hustisya ay may mga bitak. Sa kabila ng bundok ng ebidensya para sa pandaraya at mga scam. Ang akusasyon para sa pagpatay sa kanyang ama ay nangangailangan ng mas mabagal. Pagsusuri ng forensic. Isang tuso na abogado. Binayaran gamit ang huling nakatagong mapagkukunan ni Carrie. Ay nagawa na makakuha ng maikling pag-aresto sa bahay na may mataas na seguridad. Nagpapanggap ng mga problema sa puso at nangangako ng kooperasyon. Si Sienna ay hindi tumakas na may parehong kapalaran. Siya ay nanatili sa isang karaniwang selda at galit kay Carrie sa kanyang pagtataksil. Nagsimulang kumanta sa mga detective. Nagbibigay ng mas maraming detalye na nagpapatigas sa lubid sa liig ng kanyang kasintahan. Si Carrie, bagaman wala sa kulungan ng ilang araw, ay nawasak. Ang kanyang mga account ay naka-freeze. Ang mga mamahaling kotse at apartment ay kinumpiska. Ang mga mayayamang kaibigan ay nawala. Siya ay nanatili sa isang murang motel sa labas. Nagtatago mula sa mga mamamahayag at mga kolektor ng kanyang lumang utang sa pagsusugal. Naramdaman niya na biktima siya ng isang malaking kawalang hustisya. Hindi makilala na ang lahat ng kanyang nararanasan ay isang direktang resulta ng kanyang mga aksyon. Isang gabi ng malakas na ulan. Nakaupo sa mamasa-masang kwarto. Uminom siya ng murang alak. At tinititigan ang isang iligal na baril na binili niya gamit ang kanyang huling pera. Alam niyang hindi siya makakatakas sa bansa. Siya ay binabantayan. Hindi rin niya gustong mabulok sa likod ng mga rehas. Kung siya ay babagsak, gusto niyang isama si Amara sa kanya. Hindi kita hahayaang manalo. Amara. Kailanman. Galit niyang sinabi. Isinuksok ang sandata sa kanyang jacket. Bago lumabas sa malakas na ulan. 2:00 ng umaga. Ang Vance Mansion ay nanatili sa katahimikan na maihalos walang ilaw sa labas. Pagkatapos ng iskandalo, ang seguridad ay pinalakas. Ngunit walang nakakaalam ng mga blind spot ng mas mahusay kaysa sa lalaki na nag-utos ng pag-install ng lumang sistema. Si Carrie mismo ay umakyat sa isang bahagi ng pader na natatakpan ng AV sa likuran. Iniwasan ang paningin ng ilang kamera. Binuksan ang isang maliit na bintana sa kusina gamit ang isang crowbar at pumasok. Ang kulog at ang ingay ng ulan ay nagpababa sa tunog ng basag na salamin. Ang amoy ng lavender air freshener ay nagpasakit sa kanyang sikmura. Ipinapaalala sa kanya ang tahanan na hindi na niya pag-aari.
Tahimik siyang sumulong patungo sa hagdanan. Ang kanyang destinasyon ay kasing linaw ng kanyang puot. Ang master bedroom ni Amara. Ngunit habang siya ay tumatawid sa sala, biglang nagbukas ang mga ilaw. Nakaupo sa isang armchair. Naghihintay sa kanya si Idris. Nakanormal na damit siya. Walang senyales ng pagtulog. Tila naghihintay siya sa kanya. Alam kong babalik ang daga sa kanyang imburnal. Kalmadong komento niya. Itinatago ang kanyang kamay malapit sa kanyang baywang kung saan nakatago ang kanyang baril. Umalis ka dyan. Ito ay sa pagitan ko at ng aking asawa. Sigaw ni Kerry. Hinila ang baril. Nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahang tumayo si Idris. Itinataas ang kanyang kamay upang hindi magdulot ng provokasyon. Tapos na. Kerry. Paparating na ang pulis. Sinabi ni Sienna ang iyong lokasyon. Sumuko ka at itigil ang pagpapalala dito. Sa impyerno ka. Sigaw ni Kerry. Hinila ang gatilyo. Ang putok ay umalinggaw sa buong bahay. Si Idris ay dumapa sa sahig. Ginagamit ang armchair bilang kalasag. Ang bala ay nagkaskas sa kanyang kaliwang braso. Nagdudulot ng agaran na pagdurugo. Si Amara sa itaas ay nagising na nagulat sa pagsabog. Tumakbo siya sa landing ng hagdanan. At nakita si Kerry na may hawak na baril. Kerry! Baliw ka na! Sigaw niya nang makita siya. Hindi na niya pinansin si Idris. Tumakbo siya pataas sa hagdanan sa buong bilis. Hinihingal at may ligaw na mga mata. Halika rito. Sabay tayong mamamatay. Amara! Sigaw niya na wala sa kanyang sarili. Siya ay natakot. Hindi nawalan ng ulo. Hindi siya tumakbo upang magkandado sa silid-tulugan. Alam na ang pinto na kahoy ay hindi magtatagal. Sa halip, tumakas siya patungo sa balkonahe ng silid-tulugan. Isang bukas na lugar na nakaharap sa harap na hardin. Tinamaan ng hangin at ulan ang kanyang mukha habang siya ay lumabas. Umatras siya hanggang sa ang rehas ng balkonahe ay tumama sa kanyang likod. Sa ibaba, ang dilim ng hardin at ang simento ay umaabot sa malayo. Lumitaw si Kerry sa pinto ng baso. Nabasa. Baril na itinuro sa kanyang dibdib. Tapos na ang palabas. Wala ng kamera. Walang doktor. Walang pulis. Ikaw at ako lang. Spit niya. Lumalapit ng hakbang-hakbang. Inakala mong mas matalino ka kaysa sa akin. Ngunit isa ka pa ring mahinang bata. Itinaas ni Amara ang kanyang baba. Tumitig diretso sa kanya. Ang tubig ulan ay humalo sa mga luha na hindi niya intensyong itago. Ang mahinang babae na kilala mo ay namatay noong gabi na narinig niya ang iyong tinig. Nagpaplano na patayin ako. Ang nakatayo sa harap mo ay ang iyong pinakamasamang bangungot. Sagot niya nang hindi umiiwas ng tingin. Nagpakawala si Kerry ng basag na tawa. Bangungot. Wala kang iba kundi isang bitag. Nagsimula siyang sabihin ngunit hindi tinapos. Mula sa likuran. Naglalakad. Lumitaw si Idris at sumugod sa kanya. Ang dalawang lalaki ay bumagsak sa sahig ng balkonahe. Madulas mula sa tubig. Ang baril ay lumipad sa isang sulok. Sila ay naglaban ng brutal. Nagpapalit ng mga suntok. Gumugulong mula sa isang gilid patungo sa isa pa. Si Idris, humina dahil sa pagdurugo ng braso, ay nagsisimulang mawalan ng lakas. Si Kerry, nabaliw at tumatakbo sa adrenaline, ay lumaban na parang hayop.
Kinagat siya at sinipa ang kanyang sugat. Sa isang partikular na malakas na pagtulak, nagawang makawala ni Kerry at gumapang patungo sa kung saan nahulog ang baril. Malapit sa isang planter. Sinubukan ni Idris na bumangon. Ngunit ang kanyang lakas ay nagtaksil sa kanya. Amara! Tumakbo ka! Nagawa niyang isigaw ngunit hindi siya gumalaw. Sa loob, nakita niya si Kerry na umaabot sa sandata. Nagsisimulang bumangon na hawak ito. Kung siya ay tumakas, si Idris ang magiging kanyang agarang target. May nagliwanag sa loob niya. Naalala niya ang crash course sa self-defense. Itinuro sa kanya ni Idris ang mga pangunahing pag-atake. Naalala niya ang kanyang ama at ina. Naalala niya ang nanginginig na babae sa aparador. At nagpasya na hindi na siya muling magiging. Nang si Kerry ay nasa kalahati na pataas bago siya makatutok. Tumakbo si Amara patungo sa kanya at naglunsad ng isang frontal kick gamit ang lahat ng kanyang lakas. Itinulak ang kanyang sakong sa solar plexus ni Kerry. At pagkatapos ay itinulak ang kanyang balikat. Nabasa. Nakatayo sa basang tile at hindi balanse. Nawala ng balanse si Kerry. Sumugod pabalik laban sa mababang rehas ng balkonahe. Na siya mismo ang iginiit. Na nagbibigay ng minimalistang disenyo. At nahulog sa kawalan. Sumigaw si Amara. Na may isang hiyaw habang ang kanyang katawan ay bumabagsak. Isang tuyo. Brutal na tunog ang narinig ng siya ay bumagsak. Una laban sa bubong ng kotse ni Idris. Nakaparada mismo sa ibaba. At pagkatapos ay gumulong upang bumagsak laban sa batong daanan. Ang baril ay umalingaw sa hangin ng walang layunin bago ito bumagsak sa malayo. Isang kakaibang katahimikan ang sumunod sa pagbagsak. Tanging ang pagpatak ng ulan ang pumuno sa hangin. Si Amara ay nanatiling hindi gumagalaw. Humahawak sa rehas. Hinihingal. Tumingin siya sa ibaba. Ang katawan ni Kerry ay nakahiga sa isang hindi likas na posisyon sa mga bato. Bahagyang gumagalaw. Hindi siya patay. Ang kotse ay nagpagaan sa bahagi ng dago. Ngunit ang isa sa kanyang mga binti ay malinaw na bali. Umupo si Idris sa hirap. Tumayo sa tabi niya at ipinatong ang kanyang mabuting kamay sa kanyang balikat. Mahusay ang ginawa mo. Amara. Bulong niya bago muling bumagsak dahil sa pagod. Sa malayo, narinig na ang mga sirena na papalapit. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumalamin sa harapan. Ang pagbagsak ng isang hari ay sanhi ng reyna na kanyang minaliit. Ilang sandali pagkatapos, ang bahay ay puno ng pulisya at mga paramedic. Habang inaalagaan nila si Idris. At inihahanda si Kerry na dalhin sa ilalim ng kadena. Sa isang ospital sa kulungan. Bumaba si Amara sa pasukan. Pinanood niya ang kanyang asawa. Ang lalaking minsan niyang minahal. Basa. Marumi ng putik at dugo. Sumisigaw sa sakit nang ang mga opisyal ay nagpatahimik ng kanyang bali na binti. Upang ilagay siya sa stretcher. Wala nang natira sa kanya. Nang mayabang naman niligaw na naglalakad sa mga pasilyo ng kapangyarihan. Siya ay isa na lamang natalo na kriminal. Naglakad si Amara sa ulan patungo sa gilid ng stretcher. Isang opisyal ang gustong makialam. Ngunit tiningnan siya niya ng may determinasyon at siya ay umalis sa gilid. Itinaas niya ang kanyang kamay at kalmadong inalis ang singsing ng kasal sa kanyang daliri. Naramdaman niya ang lamig ng metal sa huling pagkakataon. Bago ito hayaang mahulog sa dibdib ni Kerry. Ang maliit na kalabog na ginawa nito sa mga buttons ng kanyang kamiseta ay umalingaw sa kanilang mga ulo.
Kunin mo ito, sabi ni Amara sa isang nagielong tinig. Ituring mo itong huling habag ko. Maaari mo itong ibenta para bumili ng sigarilyo. O instant ramen sa tindahan ng komisari ng bilangguan. Dahil simula ngayon, wala kahit $1 ng pera ng aking ama ang aabot sa iyong kamay. Ang iyong pangalan ay nabura na sa kasaysayan ng pamilyang ito. Tiningnan siya ni Kerry na may malawak na mga mata. Gusto niyang sumigaw ng mga insulto. Sumumpa sa kanya, ngunit ang mga salita ay sumakal sa kanya. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bagay na hindi niya kailanman nakita dati. Purong takot. Ang lalaking palaging naniniwala na siya ang may kontrol, ay natagpuan ang kanyang sarili na nahaharap sa isang babae na nakaligtas sa lahat. Na kanyang sinubukan. Habang dinadala siya sa ambulansya sa ibang bahagi ng lungsod. Ang kapalaran ay humahabol din kay Shena. 6 na buwan ang lumipas mula nang ang gabi na iyon ay gawing impyerno ang kanilang honeymoon. Pagkatapos ng maikling kalayaan sa piyansa, sinubukan niyang tumakas sa bansa gamit ang peking pasaporte. Bumili ng tiket sa isang lugar na walang kasunduan sa extradition. Ngunit ang mga sistema ng imigrasyon ay mayroon ng kanyang mukha at mga bakas ng daliri na naka-flag sa pula. Sa otomatikong checkpoint ng paliparan, nagsimulang umalerto ang mga alarma. Sa loob ng ilang segundo, ang mga ahente ng GCC ay pumalibot sa kanya. Sumigaw siya. Sinasabing siya ay buntis. Nagmamakaawa para sa awa ngunit nagtapos sa mga kamay na nakakadena. Nirecord ng 12 ng cellphone. Ang video ng kanyang pagkakadakip ay naging viral sa parehong bilis ng pagbagsak ni Kerry. Sa mansyon, nang umalis ang ambulansya kasama si Kerry at ang mga sasakyan ng pulisya. Sa gitna ng mga sirena, ang ulan ay nagsimulang humupa. Si Amara ay nanatili sa beranda. Pinapanood ang pagkawala ng mga ilaw. Si Idris na may benda sa braso. Lumabas sa tabi niya. Wala siyang sinabi. Ang kanyang presensya ay sapat na suporta. Tiningnan niya siya sa gilid. Masakit ba ng sobra? Tanong niya. Nakaramdam ng pagkakasala. Nagpinta siya ng isang pagod na ngiti. Hindi ito lumalapit sa sakit na iyong dinanas nitong mga nakaraang buwan. Ang braso ay gagaling sa loob ng ilang linggo. Ang iyong puso ay aabutin ng mas matagal. Tumango si Amara. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Huminga siya ng malalim. Nang hindi nakakaramdam ng mabigat na bigat sa kanyang dibdib. Inamoy niya ang basa na lupa. Ang malinis na amoy pagkatapos ng bagyo. Iyon ang amoy ng kalayaan. 6 na buwan ang lumipas. Nagbago ang mga panahon at gayon din ang buhay ni Amara. Ang hustisya, bagaman mabagal, ay sa wakas bumagsak ng may lakas. Ang paglilitis kina Kerry at Shena ay isa sa pinakasinundan ng press. Sa masikip na korte, si Kerry ay lumabas sa isang wheelchair. Ang binti ay hindi kailanman lubos na gumaling. Bahagyang dahil sa mga labanan na kanyang sinimulan sa kulungan. At bahagyang dahil sa kanyang sariling kapabayaan. Siya ay payat na may maagang buhok na kulay abo. Sa tabi niya, si Shena ay nagpakita ng mukha na walang pampaganda. Walang kulay at hindi makilala. Ang hukom ay walang awa. Kinumpirma ng forensic evidence. Ang pagpapahintulot sa mga preno ng kotse ni Marcos Vance. Ang mga transaksyon sa pera. Ang pagpaplano ng pagkalason kay Amara. Ang pandaraya sa korporasyon. Ang pagtatangka sa pagpatay gamit ang baril. Ang hatol ay malinaw, buhay sa kulungan para sa pareho ng walang parol.
Si Sienna ay sumabog sa mga sigaw. Nag-insulto kay Carrie. Sa hukom. Lahat habang sila ay hinihila palabas. Si Carrie. Sa kabilang banda, ay maaari lamang yumuko ng kanyang ulo habang ang mga tahimik na luha ay tumulo sa kanyang kandungan. Hindi malinaw kung siya ay umiiyak dahil sa pagkakasala o galit. Ngunit wala na itong mahalaga. Nawala niya ang kanyang kalayaan, ang kanyang katayuan, ang kanyang pera at kahit na ang kanyang imahe ng panalo. Mayroon siyang buong buhay na natitira upang mabuhay kasama ang kanyang nagawa. Paglabas ng korte, pinalibutan ng mga mamamahayag si Amara. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagtago o umiiwas sa mga kamera. Naka-eleganting blazer siya. Isang modernong scarf na sutla at isang kalmadong ekspresyon. Sumagot siya sa ilang mga tanong ng kalmado. Nililinaw na ang kanyang prioridad ngayon ay pamunuan ang Vance Holdings ng may transparency. At palakasin ang mga programang panlipunan bilang pag-alaala sa kanyang mga magulang. Hindi siya biktima. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang nakaligtas at isang pinuno. Sa ilalim ng kanyang utos, ang kumpanya ay umunlad. Inalis niya ang board ng mga kasabwat ni Carrie. Nag-hire ng mga may kakayahan at mapagkakatiwalaang tao. Pinalakas niya ang mga panloob na kontrol. Sa mundo ng negosyo, nagsimula silang tawagin siyang i-Iron Lady ng Vance Empire. Matatag. Ngunit may malasakit. Isang hapon. Paglabas ng opisina. Sa halip na magtungo diretso sa bahay. Nagmaneho siya patungo sa isang sementeryo na may puno sa labas ng lungsod. Ang langit ay may kulay na kahel at lila. Naglakad siya sa gilid ng daanan na bato, na may 2 bungkos ng mga puting liryo sa kanyang mga kamay. Huminto siya sa harap ng 2 libingan na inalagaan ng maayos. Ang mga headstone na itim na marmol ay nagpapakita ng mga pangalan ng kanyang mga magulang. Yumuko siya. Inilagay ang mga bulaklak. At hinaplos ang mga inukit na pangalan ng may pagmamahal. Mama. Daddy. Tapos na. Bulong niya. Nagbayad sila para sa ginawa nila sa atin. Ang kumpanya ay ligtas. At ako rin. Maaari kayong magpahinga ng mahinahon. Nangako ako na aalagaan ko ang lahat ng inyong itinayo. Isang mahinang simoy ang nagpagalaw sa tela ng kanyang scarf, na parang isang hindi nakikitang yakap. Isinara ni Amara ang kanyang mga mata at hinayaan ang kapayapaan ng sandaling iyon na bumalot sa kanya. Sobrang ipinagmamalaki kayo sa iyo. Sabi ng isang pamilyar na tinig sa kanyang likuran. Lumingon si Amara at nakita si Idris. Mas formal kaysa sa karaniwan. Sa isang light blue button-down at dress slacks. Walang kanyang lumang leather jacket. Ang peklat sa kanyang braso ay halos hindi napapansin sa ilalim ng manggas. Gaano ka nakatagal dito? Tanong niya. Tumayo. Kakarating lang. Dinala ko ito. Sagot niya. Itinaas ang isang malinaw na plastic folder. Ito ang ulat sa pagsasara ng kaso. Opisyal. Hindi mo na kailangan ang mga serbisyo ng isang pribadong investigador. Kinuha niya ang folder ngunit sa halip na tingnan ang mga papeles. Tiningnan niya siya. Kaya, ito na ang paalam. Tapos na ang ating propesyonal na kontrata. Hindi. Sabi niya na may kalahating ngiti. Nag-alinlangan si Idris sa isang iglap. Isang bagay na hindi pangkaraniwan para sa kanya. Isang ugnayan ang nabuo sa pagitan nila na lumampas sa trabaho. Nagkakamot siya sa likod ng kanyang lid.
Nerbiyoso. Teknikal. Ngunit narinig ko. Ang Vance Holdings ay naghahanap ng bagong pinuno ng seguridad na mapagkakatiwalaan nila. At sa pagkakataon, iniisip kong tumigil na sa pamumuhay sa anino. Pakiramdam ko ay mas gusto ko ang isang mas matatag na trabaho. Paliwanag niya. Nagpakawala si Amara ng isang malinaw. Magaan na tawa. Anong pagkakataon? Bagaman ang posisyon ay may mga mapanghamong kinakailangan. Biro niya. Ang pinuno ng seguridad ay dapat na halos 24 na oras na magagamit. At marahil ay makaranas ng isang work dinner kasama ako sa ilang weekend. Ngumiti si Idris ng buo. Isang ngiti na nagpabata at nagpababa sa kanyang matinding tindig. Sa tingin ko ay akma ako sa profile na iyon. Lalo na sa bahagi ng hapunan. Sabi niya. Nakatayo sila ng magkasama sa katahimikan. Pinapanood ang paglubog ng araw. Wala silang sinabi tungkol sa pag-ibig o mga pangako sa hinaharap. Ayaw magbigay ng madaling katiyakan si Amara muli. Alam nilang pareho na ang kanilang kailangang itayo ng dahan-dahan. Sa pagtitiwala at oras. Hindi sa pag-urong ng trauma. Ngunit sa paraan ng pagtingin ni Idris sa kanya at sa kapayapaan na naramdaman niya sa tabi niya. Maaaring makita ng isang tao na ang hinaharap ay maaaring maging maliwanag. Sa gabing iyon, bumalik si Amara sa mansyon. Na sa wakas ay naramdaman na parang tunay na tahanan. Pumunta siya sa master bedroom. Ganap na nare-decorate niya ang mga dingding sa mga magaan na kulay. Mga kasangkapan na muling inayos. Walang bakas ni Kerry. Naglakad siya patungo sa bagong walk-in closet. Binuksan ang mga pinto at tiningnan ang kanyang mga work suite na perpektong nakaayos. Naalala niya ang takot na batang babae na lumiit sa likod ng isang katulad na aparador. Nanginginig habang nakikinig sa kanyang hatol sa anyo ng isang recording. Ang eksenang iyon ay tila kabilang sa ibang buhay. Lumapit siya sa vanity. Binuksan ang isang maliit na kaso at kumuha ng isang itim na card. Ang lumang business card ni Idris. Tiningnan niya ito sandali at ngumiti bago ito ibalik. Hindi niya ito itatapon. Ito ay isang paalala na siya ay bumagsak ng napakalalim. Ngunit alam din niya kung paano bumangon. Isinara niya ang mga pinto ng aparador na may mapagpasyang click. Pinatay niya ang mga ilaw. Nag-iiwan lamang ng ilaw ng lampara sa tabi ng kama at humiga muli sa kama. Binalot niya ang kanyang sarili. Isinara ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon. Nakatulog siya nang walang takot na hindi magising. Nang walang takot na malason o atakihin sa dilim. Ang pinto patungo sa kanyang nakaraan na may mga anino at sakit ay sa wakas na nagsara. Sa kabilang panig, isang bagong buhay ang nagsisimula pa lamang. Kung nakarating ka rito, alam mo na ang presyo na kinailangan bayaran ni Amara. Para sa pagtataksil. Ngayon ay inaanyayahan kita na mag-subscribe. Mag-iwan ng like. At sabihin sa akin sa comments kung ano ang gagawin mo sa kanyang lugar. Sa ganoong paraan malalaman ko na gusto mo ng mas maraming madilim na kwento tulad nito. At ang susunod ay maaaring naghihintay para sa iyo ng mas maaga kaysa sa iyong inaakala.